Sa video na 'to, ipapakita ko yung pagbaklas ng cover ng Epson L3210, applicable din 'to sa similar model. Intended yung video na 'to sa mga gustong mag-DIY, lalo na sa mga bago. Yan, sabihin ko lang yung background ko. Graduate ako ng BSBA. Napunta ako sa field ng computer at printing dahil sa mga ganitong kadahilanan. Nung araw, meron akong computer na nabili, Pentium 133. Ito yung mabagal. Wala pa akong idea paano mag-upgrade. Akala ko dati pag bumili ka ng computer, pwede mo na siyang i-upgrade, no, para mapabilis. No, yung mga time na yon, nauuso na yung Pentium 3, Pentium 2, no, nasa market, tas may Pentium 3 na. Yun nga, pumunta ako sa isang shop, then parang napagtawanan tayo, no, parang tumatawa yung mga staff doon, no. Sabi ko, i-upgrade. Then na-realize ko na sobrang luma na pala talaga nung nung mga nag-research na ako, kasi hindi pa ganun ka-widely yung internet dati. Puro web pages lang no, wala pang mga video na tulad nito, tulad sa YouTube, wala pang ganun. Then nag-decide akong mag-aral ng computer technology dito lang sa amin, no, 2 years course. Then nag-decide pa akong kumuha ng mga short course, no, yung mga troubleshooting, web page design, Corel, pati AutoCAD, no. Nag-take din ako niyan dito sa may S North, no, sa MicroCAD. Then, nagkaroon ako ng experience sa computer, no, dito sa Netopia Internet Cafe. Ang operator nito, Digital Paradise Inc., no, na pag-aari ng EPLDT noon. Yan, hanggang sa punta na ako sa field ng printing at computer. Bago mag-open ng printer, no, i-check nyo muna sa status monitor sa computer kung ano yung error. Baka hindi naman talaga kailangan magbaklas ng printer. So, ito ituturo ko lang muna, lalo na sa mga mga gustong mag-DIY, no. Ituturo ko muna kung paano baklasin tong cover, side cover, tapos alisin yung scanner unit, no, para makita yung loob ng printer. Yun muna yung part na yun para hindi humaba yung ating video. Then ipapart ko na lang kasi may papalitan ako, may aalisin ako dito. Then yung parts na to ay ililipat ko sa ibang printer. Ayan. Yan, kasi marami ng problema to. Nag-decide ako na ibigay na lang sa customer ko yung nakatambak kong printer, no? Kasi printer head lang talaga yung problema niyan. Medyo nag-iisip pa ako kung papalitan ko ng head o bibili na lang ako ng bago. Kasi mas maganda ma-experience yung mga bago ngayon para updated din yung aking channel. Kasi bihira na rin akong tumatanggap ng mga printing, no? Ayan. Gusto ko kasing maging parang library itong aking YouTube channel, no? Sa mga gustong mag-DIY. Ngayon, may dalawang tornilyo lang yan. Ito, wag nyo nang pansinin kasi natanggal na yan eh. Na ano ng bata. May dalawang tornilyo lang yan. Isa dito, isa dito. No? Pero usually, ito lang, no? Ito. Isa lang, isang tornilyo lang. Yan. Kung maaari, hindi kong papahabain muna tong video, no? Kahit isa lang, no? Kasi ito, nakakonekta lang sa loob. Hindi talaga siya lock para dito. Yung lock niya, ito lang. Then, ito lang pag-ingatan ninyo, no? Kasi ito, nakaano lang yan, ito. Nakakawit lang. May tendency na mabaklas yan, mas lalong masira, no? Ang masisira dyan, yung mga flex wire sa likod. Ngayon dito, ito may lock to dito sa likod, no? Yaanin nyo lang, no? Para matanggal. Mahirap kasi ipakita, no? Yan. Tapos, harangan ng kamay. Yan. Mahirap ipakita eh. May lock lang yan sa loob. Tapos, pag natanggal na yung lock, maano na to. Yan. Gaganin nyo lang yan. Medyo tutulak ng pagganon. Ayan. Eto. Yan. Tinulak ko. Eto. Ayan yung lock. Gaganon. Then, pwede nang itaas. Ngayon, ito yung ingatan ninyo. May tendency kasing mabaklas to, yung buong scanner unit. Yan, natanggal na ito. Na ano na, tapos, etong
Yan, yung side panel, alisin natin yung saksak. Yan. Yan din, ito, para mabaklas, igaganon nyo lang siya. Dahan-dahan. Kasi may mga nakaipit lang yan. May tornilyo pa, no? May tornilyo pa. Alisin muna natin yung tornilyo sa loob. May isa pa siyang tornilyo. Yan, gamit lang tayo ng pang-ipit. Yan. Ilalagay natin dito. Tapos yung tornilyo niya ay nandito. Isa lang. Yan. Natanggal na. Then, naano ko na kanina, no? Gaganon lang yan, no? Yan, hanggang sa matanggal na to. Yan. Natanggal na. Then, yan. Karaniwan naman kasi, ang tinitingnan dito, kaya ito yung binabaklas. Etong D-sensor, yan yung karaniwang nagkakaproblema. Encoder strip sensor, etong parang film na mahaba. Yan. Ngayon ay babaklasin naman natin yung scanner unit. Yan, kaya dito yung baklas, no? Ito ay applicable sa Epson L3210, L3110, L3150, L3250, L3216, at iba pang similar model. Ngayon, aalisin lang yan para makalas. Yan. Then, ito pa yung nasa taas. Etong sa taas. Yan. Then, para makalas ang scanner unit, alisin natin to dahan-dahan. I-slide mo lang na pag ganun. Yan, hanggang sa matanggal na to. Yan. Oh, oh, oh.